motorcycle registration change of ownership. So, ito yung motor ng misis ko. Honda Beat. Ang pangalan nito ay si Full Team. Pula at itim combination. Ngayon, ang gagawin namin dito ay ipapapalit sa pangalan niya kasi second hand namin to nabili. At medyo mahigpit ngayon ang mga may motorsiklo na hindi nakapangalan sa kanila. So, kailangan ipapalit agad sa pangalan. So, ang unang mga kailangang i-provide mga original copy ng ORCR, deed of sale, tapos mga ID ng seller at ng buyer. So, ito lang yung mga simpleng dokumento. At kapag kumpleto man na yan, kailangan mo kumuha rin ng confirmation of registration certificate sa NCR LTO. Noong Thursday, nagpunta na kami doon at babalik kami ngayon para makuha namin yung certificate. Pagkatapos doon ay pupunta kami ng HPG, kukuha naman kami ng clearance at kapag okay na yung clearance, babalik na kami sa LTO para process na tong mga lahat na dokumento na to para malaman kung okay na at kapag okay na, mabilis naman na yung proseso. So, ganito yung pagpapa-change of name ng ownership ng motorcycle. Medyo matrabaho lang, pero kung ma-provide mo naman lahat ng pangailangan ay madali naman ayon sa LTO. So, maraming salamat. Kami ay pupunta ng NCR LTO ngayon at makatulong sana ito sa mga may motor na hindi pa nakapangalan na nabili nila. God bless! So, ito yung mga papel. Ayan. At yan yung ito yung ibang documents. Yan yung mga galing sa LTO na dapat i-provide. Kailangan natin ipa-xerox 3 pieces each documents, one set of documents para sa LTO NCR o kung saan LTO region kayo nakatira. 2 sets of Xerox copy ay ipapasa naman sa HPG. Ang lahat ng original copy ay ipapasa naman sa LTO branch na sumasakop sa area kung saan ka nakatira. Ang deed of sale ay dapat na ipanotaryo. Last week, May 15, 2022 ay nakapagpasa na kami ng complete set of documents sa LTO NCR, number 20 G. Araneta Avenue, Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ngayong May 20, kami ay pinababalik ng LTO NCR, releasing ng Certificate of Confirmation of Registration. Hopefully ay maging mabilis lang ang process. After ng LTO NCR ay sa HPG Manila naman kami. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Panginoon Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe at mga magsasubscribe, sa lahat ng mga nakakapanood ng ating videos, maraming salamat. Lahat ng mga nag-share, lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-comments, at sa lahat pa ng mga makakapanood ng ating mga videos sa ating channel. Maraming salamat at magpalain tayo lahat ng ating Panginoon. So, red light pa at habang tayo naghihintay ay ganito, test of patience. Yung traffic light na tayo ay nakastop, nagatas yung ating patience. Kailangan namin puntahan ay ang LTO NCR. So, isa to sa requirement na hinihingi ng LTO. Kasi nandoon ang history ng motor na nabili namin. At kapag okay na yung confirmation ay magbibigay sila ng
certificate. So isa na yung kompletong requirement para may process ang change of ownership itong motor ni Mrs. At hindi lang yon, so meron pang isa, pinakalas ay ang HPG clearance. So doon naman ay malalaman kung may record ang motorsiklo ng hindi maganda. Kapag may record, so mahihirapang makakuha ng clearance. Hopefully ay maayos naman itong motor na to at makakuha din ng clearance ng HPG. So yung HPG dito sa NCR ay mayroong iba-ibang office din, kagaya dito sa Manila. So HPG ng Manila ay nasa may malapit sa pier, so doon kami kumuha ng clearance. At yun nga, last week Thursday, May 15 ay galing na kami sa LTO NCR at nakapagpasa na si Mrs. ng mga dokumento para sa request ng confirmation of registration. So babalik kami ngayon kasi talagang naka-schedule siya na ngayon ang balik namin. At kapag okay naman ay makukuha namin yung certification. So dito ay may ayan, kagaya niyan, may mga checkpoint pero pinapatuloy lang tayo. Ayan. Salamat, hindi na tayo naabala. So dito ay pagtawid natin ng tulay ay sakop na to ng Mandaluyong at gagawin tayo sa kaliwa para makapag-shortcut tayo sa may Santa Mesa. So kapag nakakaliwa tayo dito, mayroon ulit tulay na dadaanan at ang sumasakop naman sa tulay na yun ay pagtawid ay Manila naman. So itong kanan, yung diretso, nakikita natin, papunta yan ng sakop pa rin ng Mandaluyong. Pagtawid dyan sa unahan, sakop yan ng Mandaluyong. Pag kumanan kayo dyan sa kanan, sakop yan ng Mandaluyong. Pero kapag gumawi tayo dito sa kaliwa, nakatawid tayo ng tulay, sakop na siya ng Manila. So hintay lang tayo habang naka-green yung traffic, naka-red rather yung traffic light. So tiyaga lang at mas mainam na kung meron kayong mga motor na hindi nakapangalan sa inyo, na nabili ninyo, ay hanggat maaga ay asikasuhin na natin para kung magkahipitan man talaga ay makakapag maneho tayo na hindi tayo mga bagamat hindi pa pinapatupad ng LTO yung napermahan ng president natin at may IRR pa silang ginagawa, pero mas mainam na rin talaga na kung meron naman tayong gamit na talagang nabili natin ay ipapangalan na natin sa atin, lalo na kapag yung mga motor. Napakahalaga din na kapag may mga checkpoint, so hindi tayo ang ipepresent na lang natin yung ORCR, so wala nang ipepresent na deed of sale o ano pa mang mga documents na hanapin ng mga nasa checkpoint. Okay, green na at doon na tayo. So kakaliwa tayo dito at shortcut tayo dito sa Bimapa, Santa Mesa. And medyo maganda rin yung tulay dito, maganda yung pagkakagawa at malaking tulong to kasi dati wala to at umiikot doon sa may Show Boulevard. Ngayon ay dito na, so malaking bagay na may shortcut. So yung HPG clearance, meron din akong isang karanasan na nagpa-change name din ako ng ownership na 4 wheels at doon ako kumuha sa Pasay ng clearance. So parang 2 or 3 days yung hinintay ko bago ako nakuha yung clearance. At dito sa Manila, tingnan naman natin ilang araw makukuha yung clearance.
At yung HPG clearance, kapag kumuha kayo noon ay magbabayad kayo ng 650 sa land bank. At yung resibo ng pinagbayaran ay ibibigay nyo sa HPG. Katunayan na bayad yung clearance na kinukuha. At meron ding ginagawang stencil sa HPG. Meron ding mga stencil. At sa LTO din, dun sa kanilang mga huling check na ginagawa, gumagawa din sila ng mag-stencil for the record din. Yung mga yan, wala silang bayad, talagang trabaho nila yun. Pag tinanong nyo sila kung magkano bayad, sabihin nila walang bayad. Pero syempre, bilang maayos yung kanilang work, abutan natin ng pangmerienda man lang yung mga nag-stencil. Okay, go na, green. At diretso tayo dito. So, lalabas tayo nito sa malapit na sa V-Mapa. Malapit na sa V-Mapa yung pinakatuloy nito. So, diretso lang tayo. Medyo makulimlim. Hindi naman kalawakan yung madidilim na kita. Ano lang siya, kulog-kulog, pero parang dalang ampon yung kita. So sana hindi tayo mabunan. So tsagain lang natin, lakarin kagad natin na makapalit sa meron kayong motor na nabili sa inyo nakapangalan. Tsagain nyo na ipa-change name na. Hindi naman malaki yung magagastos, ang kailangan lang panahon. So nag-start kami last week, ilang working days na. So pang 4 working days na kami ngayon na nilalakad yung mga requirements. So umaambo na nga, umuulan-ulan, pero hindi naman kalakasan. Yung iba nag-stop na, nagkakapote, pero tuloy lang kami. Ayan, bandang unahan naman medyo maliwanag pa, pero kung makikita natin na sobrang dilim na sa unahan, kailangan na rin magkapote. Siguro ito mahaba na may ambon o may ilan. So ayan, medyo malalaki yung patak, pero hindi naman madalas. At kapag ganitong nakamotor, dapat lagi din tayong may dalang kapote. Kapag talagang lumakas to, ay mag-stop kami at magsusuot ng kapote. Pero sa tansya ko naman, medyo maliwanag naman yung baka dito lang sa parte na to. So yung ibang motor, umaakit na doon sa gilid. Pero mahirap yun kapag nalubak sila. Mainam na yung dito lang tayo sa tamang daan. Meron naman ditong pwedeng ikutan. Huwag lang dun sa gutter kasi delikado sa shock, delikado sa gulong. So ito, V-Mapa na tayo. Diretso lang dito, tapos ang option natin, pwede tayo sa kanan ng SM o sa may boundary ng San Juan, likod ng SM Center Point, kung alin yung mas magandang pwede natin nakita. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood sa ating channel. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga nag-comment, nag-share, nag-like. At
Dun sa mga bagong nakakapanood sa ating channel, maraming salamat. At marami pa tayong mga video na babahagi, mga video na may mga tips about driving, mga videos na may mga aral, sabihin na natin, mga kalagayan ng ating kakalsadahan. So diretso na lang tayo dito at sa gawing Aurora Boulevard na lang tayo dadaan. So yung Aurora Boulevard at Magsaysay, yan ay magkadugtong lang siya. Medyo okay naman, nawala na halos yung ambon. So, ingat tayo kapag nagmomotor yan, kapag may mga malalaking sasakyan na gumigilid, huwag tayong makipag-ilan sa kanila. Ayan, tansyahin natin sila kung talagang gigilid ay give way lang tayo palagi. Kung sisingit tayo dito sa mga ganitong gilid, tsakin natin na kaya, maluwag, na makakalusot tayo, hindi tayo mahihipad. So ito yung Magsaysay at karugtong lang to ng Aurora Boulevard. So kakaliwa tayo dito sa Araneta. At kapag nakakaliwa tayo ay dire-diretso na lang, tatawid lang tayo ng Rodriguez at Quezon Ave, tapos mag-U-turn tayo doon sa Maria Clara. Ayan, kapag ang mga sasakyan ay mga nakastop naman talaga, mas okay na lulusot tayo kapag sila yung mga nakastop talaga. Pero kung yung mga gumagalaw ay huwag tayong basta-basta lulusot. Yung ganitong nakastop sila, ayan, okay lang na makalusot tayo kasi hindi naman sila gumagalaw. Pero once na gumalaw na ay huwag na tayong basta-basta sisingit. Kaliwa tayo dito sa Araneta. Medyo malapit naman na ang ating patutunguhan. Dito sa bandang kaliwa, sakop yan ng Manila. Pero dito sa gawing kanan ay sakop na yan ng Quezon City. So, pinaka-boundary itong Araneta na to, Araneta Street na to. Boundary to ng Manila at ng Makati sa side na to. Yung taas nito, ito yung Skyway. So, yung sa unahan natin, galing yan ng Balintawak, at yung sa likuran natin, galing yan ng South. Medyo mainit at malaking tulong din itong Skyway. Parang nakapayong sa atin. Kahit naka-traffic, tapos ganito yung pwesto natin, medyo okay kasi hindi tayo pilit sa So kung i-compute natin yung magiging gastos kapag nagpa-change of ownership, so kung dito sa LTO NCR, dito sa aming region, wala namang bayad yun. Tapos yung HPG clearance 650, tapos yung sa change of name na sa LTO parang wala pa siyang 200. So hindi naman gagastos ng 1,000. Kaya hindi naman magastos, pero matrabaho nga lang. Kami 4 days na hindi naman dire-diretso kasi yung Thursday kaya natin sa LTS pinapad kami na yung Tuesday, so from Thursday, Friday, Monday, Tuesday, 4 days na yun. Pero ang nilakad lang naman talaga natin ay Thursday at ngayon Tuesday.
So, madadagdagan pa yan pag kumuha na kami ng clearance ng HPG. So, siguro 5-6 days okay yung ma-okay na yung change of registration. So, napakadami ng mga motor ngayon. Swerte yung mga nakapangalan na sa kanila, wala na silang alam. Pero yung kagaya namin, nakabili ng second hand at hindi nakapangalan, syempre, kailangan na ipaayos namin. So, ito yung E. Rodriguez Avenue. At ito ay sakop na ng halos ng left and right. Pati yung diretso sakop na ng business. So kapag nakatawid dito ay medyo malapit na yung Quezon Ave. At kapag natawid yung Quezon Ave ay malapit naman na LTO NCR. Mag-U-turn lang kami dun sa Maria Clara Street. Isang Bible verse from the book of John, chapter 8, verse 32. Sabi doon, "And ye shall know the truth, and the truth shall set you free." So, atin daw kung makikilala ang katotohanan at yung pagkakilala sa katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kapag ang buhay natin ay lagi natin nilalagay sa tama, lagi tayong magtatapos ng maayos. Kaya parang ganito lang din siya para maiayos natin yung mga ganito na dokumento na pangalan dapat sa may-ari. Meron mga sakripisyo kailangan natin gampanin. At syempre kapag naayos naman na, nag-okay na, kampante naman tayo at maraming mga checkpoint tayong mga madadaanan. So kasi sa checkpoint ang hinahanap lang naman ng mga enforcers ay yung kopya ng OR at kopya ng CR sa mga motorsiklo. So since na ito nga balita nung nakaraan na pinirmahan ng ating presidente isang batas na naglalayon para di naman sa kagaganda ng kalagayan ng ating kakalsadahan. So, gawin na lang natin na isang magandang paraan din yun para gaya nito, yung pangalan ng motorsiklo ay nasa pangalan na talaga ng nagmamayari. Okay, dito medyo nagsisikip kasi itong left side natin, mga galing Skyway yan, rampa pababa. So, exit sila ng Quezon Ave. Kaya, yung left side na yan, halos kapag nagpa-stop yung enforcer dyan, nagtutuko dito sa lane natin kasi medyo mahaba minsan yung mga madami yung bumababa galing ng Skyway south, pababa sila dyan ng Quezon Avenue. So kapag ganito na may space pa naman, kaya pa naman na makalusot, wag lang nating pilitin kung hindi talaga kaya. So matatansya naman natin kung kayang makalusot ng motor, makakalusot tayo. Pero kapag hindi, ay ayun nga, huwag na natin ipipilit kasi baka makasagi pa tayo ng sasakyan. So since medyo maliit yung motor natin, Honda Beat, madali lang siyang ilusot-lusot. Ayan, sa kaliwang side, yan yung mga galing Skyway, bumababa sila at ang exit nila ay dito sa Quezon Avenue. So ito na yung Quezon Avenue. Yung pinaka right lane nito ay kahit naka red light yan sa unahan,
pwede silang mag-turn right dyan. Habang naka red light yan, nakikita natin ang naka-go yung nasa left side natin, pero itong mga nasa katabi natin sa kanan, nakakapasok sila, ina-allow sila. Ayan, medyo nagdo-double lane sila, kaya pagbigyan natin, lipat na lang tayo dito at medyo malilim din. So dito sa unahan natin, napakalapit na ng LTO NCR. Palagi tayong mag-iingat kapag tayo ay nagmumotor. I-check din lagi natin yung kondisyon ng ating mga dinadrive. So yan, naka-green na tayo. At yung mga nasa lubong natin, mga naipit sila ng pag-change ng light. Lagi nating i-check yung preno, yung ilaw, motor natin kung may headlight, may signal light, tsaka yung brake light. Mahalaga yon kasi ayan, gina-check din yan sa HPG kung bibigyan ka ng clearance, at sa LTO gina-check din nila. At may isa pa pala yung tungkol sa insurance. Yung insurance, guys, ay pwede nating ipapalit na lang sa pangalan na ilalagay sa change of ownership. Kagaya nito, pangalan ni Mrs. Ipapa-change lang namin. Hindi na kami bibili ng bagong insurance kasi 1 month pa lang naman. Pero dapat doon sa pinagbilhan, doon yung ipapa-change din. So, isa din yun sa lalakarin. Madali din naman yung gano'n. So, ito na yung LTO NCR. Ilang metro na lang. At makukuha na ni Mrs. yung certification confirmation of registration. So, ito sa bandang unahan. Ito yung LTO NCR. Kung sakali na meron kayong transaction dito lang yan sa G. Araneta Avenue, malapit sa Maria Clara Street at Quezon Avenue. Kung galing kayong Maria Clara, papunta ng Quezon Avenue. So may mga parking dito ng motor at may mga nag-drive naman. So medyo marami ng Okay guys, ito na ang NCR LTO. Park lang tayo dito. Okay guys, nakuha na namin yung certification. Yung taas. Confirmation of registration doon sa G. Araneta, Quezon City, LTO NCR. Ngayon, pupunta naman kami ng HPG. Clearance naman yung aming sasadyain ngayon. So, nandito naman kami ngayon sa Moriones, Manila. At ang HPG ng Manila ay malapit dito sa Pier. So ito yung pinakamagandang way para madali namin mararating ang HPG Manila. So
nag-lunch lang din muna kami para kahit papaano ay hindi masyadong magugutom sa mga nilalakad. So halos kompleto na yung aming mga papel. Ito na lang halos ang kulang ito sa HPG clearance. So dito sa Moriones ay kakaliwa lang tayo ng Radial Road o yung M. Lopez Avenue. Pagkaliwa natin dito ay hindi lang tayo, tapos bago dumating ng Zaragoza traffic light ay meron dong barrier na naka-green tayo pero yung jeep gusto nang so medyo alanganin tayo ng nag-sign naman yung driver ng jeep na priority tayo kasi tayo. So dito may mga barrier sa unahan, palatandaan. Kung dito kayo kukuha ng clearance sa HPG Manila, bago dumating ng Zaragoza traffic light, meron ditong mga barrier. Papasok kayo dito. Tapos pagpasok nyo, may gate na unang gate na papasukan nyo din agad. So may makikita kayo dito na parang outpost ng pulis yan sa kanan. Tapos itong pasok na to, nandito na yung office ng HPG. Ayan. Praise God. So ito naman, yung clearance naman yung asikasuhin namin ngayon. So ganun pa rin to, yung clearance, ang payment nito ay sa land bank ginagawa. So mamaya kapag kumpleto na yung mga may ipasa naming mga dokumento dito ay pupunta kami ng land bank. May patrol car lang, so akala ko paabante pero paatras pala, kaya diretso tayo dito. Okay guys, so dito yung HPG office ng Manila. Bali, kung galing kayong Moriones, bago dumating ng Zaragoza traffic light, merong barrier kayong makikita at pasok agad kayo dun sa kanan. Okay guys, mula dun sa HPG office, nandito kami ngayon sa land bank at babayaran na ni Mrs. yung dapat bayaran dito sa land bank. Ayan, nakapangalan na sa kanya yung binayadan dito sa land bank. Okay na yung HPG clearance ni Mrs. at punta na kami ng LTO para sa pagpapalit ng pangalan ng registration. God bless. Ayan, dito kami sa insurance, pinapalitan lang yung pangalan. Nakapangalan na kay Mrs. Konting lakad na lang. God bless. Praise God. So, eto, last ng check. Dito kami sa inspection area. Ito na yung Honda Beat ni Mrs. Ayan na siya. So, papapalit na sa kanya pangalan. Salamat, tiyaga lang. Pray. God bless. Okay guys, tapos na yung change name of ownership ng motor ni Mrs. Ayan siya. Ngiting tagumpay. Ayan. Salamat kay Lord. God bless us all.